Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, at mix ang ating tawanan. And ito nga, di ba? Sa mga Marvel fans dyan, kamusta naman, di ba? Lumabas na. Meron akong nakitang post online ngayon. Alam nyo ba kung sinong gaganap na Dr. Doom sa Marvels, 'di ba? Ay walang iba kundi ang ating si Robert Downey Jr. Yan ang gaganap na Dr. Doom, which is tuwan-tuwa I think yung ibang mga Marvel fans, 'di ba? Uy, shoutout po dyan sa mga laking Marvels. Lalo na ngayon kahit mga bata, no. Kaya naman kawawa yung mga yung mga bagong fan ng Marvel ngayon. Marvel Cinematic Universe. Siyempre kapag Marvel daw kasi, pag inimik mong Marvel, kasama na comics nun, di ba? Eh, medyo nakakalito. So, yung ibang ginawa nila, naghati sila. So, yung isa ay sa Marvel, yun yung kasama yung comics. Kung saan makikita nyo, minsan meron silang yung mga DC characters na papasama, parang ganun. Pero, naman tayo ngayon Marvel Cinematic Universe. Kung saan, yung mga, movies. Yun. Pag magkukwento ka. Pero ito na nga si Dr. Doom. Abangan din natin sa mga fan ng Marvel dyan. Pero kaya daw si Iron Man ang gaganap. Yung gumanap na Iron Man or si Robert Downey Jr. daw ang gaganap noon. Kasi si Dr. Doom ay variant sa multiverse. Yan. Variant daw yun ni Iron Man. Ewan ko lang kung naniniwala kayo. Ayan. Or kung totoo ba yun? Yan, PM nyo sa amin dito. Kasi live kami sa Facebook, di ba? Yan, mag-comment kayo dyan. Pag mali, ay nako DJ, mali ka. Di ba? Nababasa ko kasi yun Kaya daw si Robert Downey. Kasi nga, variant daw si Dr. Doom. Yun. Tapos meron pa nga ako mga nakikitang edits sa TikTok na meron daw, parang tawag doon. Magkakagusto ata si Scarlet Witch kay Dr. Doom. Parang may mga ganun akong video yung nakikita. Ganyan. Or may gusto si Scarlet, para basta ganun. Sila maghahasik ng lagim. Sa madaling salita, yan, mga villain. Oh, ito na naman tayo sa mga villain stories. Yes. And ngayon nga ay pinapalabas yung yung shoutout dyan sa mga fan ng Deadpool. Ayun, hello po sa inyong lahat. At least wala namang spoiler. Grabe naman mang spoiler. Pero so far naman, pag may spoiler, skip agad. Pero live kami again sa Facebook, DZDG Destiny Radio. And then, ang aming text line, 0929-2168100. So, marami pa tayong pag-uusapan. Kaya naman manatili lamang kayo dito sa amin. Well, for now, makinig muna tayo dito kay Donald Fagen. IGY. What a wonderful world. It's your girl Barbs. Don't go anywhere because I'll be back in a flash. 2:55 in the afternoon. Andito pa rin kayo sa DZDG 96.7 Destiny Radio with your girl Barbs. And of course, sa programang mag-aatid sa inyo ng... mali pala yung intro. Nandito kayo ngayon sa programang The Mix. Kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, at mix ang ating tawanan. Anyway, live kami ngayon sa Facebook, so i-visit nyo ang aming Facebook page, DZDG Destiny Radio. And of course, ang aming text line, 0929-2168100. Pwede kayo makipagkulitan sa amin, mag-song request, and magpabate. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. At ito, parang maganda tong i-share, di ba? Kasi gawa ng, meron ako nakitang post sa Facebook. 8 April pa naman ito. Pero, ang sabi dito, raise a generation that chooses to give back to their parents out of love, not obligation. Yon. Diba? Parang yun yung pinag-uusapan natin kanina, no? Yung, alam mo yun, yung parents na talagang ginagaod yung kanyang anak na sa kanyang kurso, diba? Pero itong estudyanteng ito, gusto niyang makatulong talaga, ma-lessen ba yung gastos ng parents niya. Diba?
So, ang maganda dito, yung, alam mo yun, yung bilang parent, yung ini-instill mo sa anak mo na, hindi mo kami kailangan na, pagtanda namin, hindi mo naman kami kailangang gantuhin, ganyan, hindi ka namin inoobliga na magbayad ng kung ano-ano, 'di ba? And, kusang lalabas yun sa anak nila, na magbigay, 'di ba? Kasi lalo na't alam nila na walang pressure, alam mo yun, ay, hindi ako ginawang investment ng parents ko. Tapos nakikita mo na yung parents mo ay ginagawa ang lahat para maigawad ka, di ba? So parang doon na yun doon na lalabas, kusang lalabas na mag-give back ka sa parents mo. At hindi nila hinihingi. Parang mas masarap yun yung hindi nila hinihingi sa'yo na mag-give back ka, pero kusa mong binibigay. Yung kusa, bukal sa loob mong ini-spoil ang parents mo, bukal sa loob mong nagbabayad ka ng bills, bukal sa loob mo na magbigay ng pera, o kaya naman kung gusto mo bukal sa loob mo magpaaral ng kapatid, 'di ba? Hindi ka nila inuobliga pero ikaw na talaga ang nag-uubliga sa sarili mo, 'di ba? So parang nakaka-proud 'yun, mapaproud yung parents mo sa'yo kasi ganto ka nila pinalaki. Isang mabuting tao, 'di ba? Yung hindi mo siya ginagawa out of dahil gawa ng kailangan mo, parang ganun. Kailangan mong gawin, inuobliga ka nilang gawin. O kaya ginagawa mo siya kasi ayaw mo ng utang na loob. 'Di ba? Kung di ginagawa mo siya dahil mahal mo sila. Yun, mahal mo yung magulang mo, kaya mo siya ginagawa. 'Di ba? And lalo na ngayon, 'di ba? Ang dami kong nakikita sa Facebook na tawag doon, anak, paglaki mo, ikaw mag-aahon sa amin sa hirap. 'Di ba? Tapos syempre yung mga tao ngayon bilang mga woke na nga, sasabi na ang anak ay hindi ginagawang investment, 'di ba? So, yun nga, kung palakihin mo siya ng kita niyang tinutulungan ka niya sa buhay. Talagang lalabas na yun sa'yo. 'Di ba? Kaya naman, raise a child out of love. Raise a child na ibibigay nila sa'yo lahat. Gagawin nila sa'yo yung mga ginawa mo sa kanila because mahal ka nila and because pinakita mo sa iyong anak kung ano ba ang pagmamahal, di ba? Yung isang henerasyon na willing tayong mag-give back sa ating mga parents. Yan, happy Monday everyone! And sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong hapon. And patuloy pa rin tayong makinig ng music at medyo gloomy na nga ang panahon. Talaga namang madilim. Joke lang. At maya-maya ay magiging gloomy na rin ang ating usapan. Kaya naman makinig muna tayo dito sa Everything But the Girl. Old friends, it's your girl Barbs. Don't go anywhere because I'll be back in a flash. I know now that this is how it works. You don't get to keep everyone in your life forever. There are some people that are just meant to be a sunrise for you, a light to pull you out of the darkness. There are friends, lovers, relationships that are seasonal. And no matter how deep of a conversation you had with that person at 2 a.m., no matter how much you shared your heart, even if you can still draw the lines of their smile, like the map of a too familiar road in the back of your mind, there almost always comes a time to move on, a time to let go. And regardless of the letting go, I just wanted you to know you're always going to feel a little bit like home to me. No matter how temporary it is, still beautiful. That I got to call so many hearts my home. Well, Whitney Houston. This is like a poetry about love and lost, no? Lost sa friends and lovers,
relationship. Diba? And sabi niya, there are people talaga na seasonal, no? Darating lang sa'yo and it's either they're a blessing or a lesson. And kagaya na sinabi niya, there are people na who will become like a sunrise and then they will pull you out of the darkness, diba? Pero nakakalungkot yun, ano? Kapag ang dami niyong na-share na memories together, moments together. Pero darating talaga yung time na mag-iwalay kayo. Friendship over and break up, di ba? Wala ka ng wala ka ng magdadatnan, ganun, kasi wala ka ng home, ganun. Pero sabi nga niya, di ba? Sabi nga niya, regardless of the letting go, I just wanted you to know, you're always going to feel a little bit like home to me. So kahit, di ba, sasabi natin kanina, like, wala ka nang babalikan, parang wala ka ng home. Pero parang sa kanya, deep inside, no? There's a little part of you na they are still your home. Di ba? And then, she's saying yung beauty of, marami yung puso sa home niya. Like, parang ganun. Marami siyang natatawag na home sa kanyang puso. Those little memories of them, 'di ba? And that at some point of your life, you were so grateful na kasama mo sila, 'di ba? Ride or die. Sila yung ride or die mo. Ano ba? Confidant, 'di ba? Or maybe yung 911 mo. May tinatawag tayo ngayon 911 eh. Who's your 911? Ganon. Kaso nga lang, mayroong nangyaring hindi maganda kaya nagkahiwalay kayo. But just remember na sila, minsan naging home mo rin sila. And you should, I think it's beautiful nga. Sabi nga niya, it's beautiful na marami ka natatawag na home. Diba? Sa iyong puso. But anyway, for us to accept things na it ends is parang sinasabi nila, it is what it is. Ganun talaga, you have to accept it. It's hard to accept things, it's hard to accept the truth, but you have to. Diba? And nakakainis yung ganun. Bakit ganun naman ang buhay? Pero sabi nga nila, diba, if ever mayroong something na nasira, well, kung ikaw yung nakasira ng relationship, friendship, or as lovers, sobrang laki nung pain nun na ini-inflict sa'yo, like, and regrets. Kasi you shared good things together and then, you ruined it. So, parang dala-dala mo siya forever, no? Puno-puno ka ng regrets. Kaya naman, nasa back of your mind mo, nasa isip mo pa rin sila. But you'll heal someday if nakausap mo ulit sila, no? But again, itong poetry natin is the art of love and lost. And just remember that people are seasonal. And marami pa tayong pag-uusapan mamaya. So, huwag kayong aalis because you're still here sa The Mix dito sa DZDG 96.7 Destiny Radio. For now, let's listen to Gladys Knight and the Pips. Neither one of us. And kanina lamang ay binasa natin ang tula ni Whitney Hanson. Again, the girl, a poet, an author. So, yung girl, yung short hair na babae na may heterochromia, different eye color. The other one is blue and the other one is hazel brown. Something hazel brown, ganun. And sa mga mahilig dito, sa mga tula-tula, ganun, mahilig mag-like. So, sa algorithm nyo, lalabas siya, ganun. Anyway, sabi nga niya, diba, pagtagal, saka mo marirealize na hindi mo talaga makikeep yung everyone in your life forever. People come and go. They will become a lesson and they will become a blessing.
But no matter what happens, no matter what happens, di ba? At least, at some point of your life, meron silang inambag sa'yo. And alam mo yun? Once rin silang nagbigay sa'yo ng ikakapag-grow mo as a person. Once ka rin nilang tinulungan nung nangangailangan ka. And once rin silang nandyan, handang makinig tuwing nagrarant ka. And I think, if we focus on that, medyo hindi tayo maging bitter ng kaunti, Kasi it's still beautiful that you once had them in your life. To be they became your support system. Yes, medyo nakakainis nga lang, no, kasi gawa na, syempre, nawawala sila, umaalis, ganun. And of course, kapag okay naman yung reason kung bakit sila nawala, we can, hindi tayo maging bitter doon, no? Pero kapag yung pag-alis nila is something na nakasira sa atin, doon na yung oras na kailangan na natin mag-heal. Diba? Pero as of now naman, we're just talking about na season ng tao, seasonal, dumadating sa buhay mo. And that's okay. At least, you call so many hearts your home. Home ko once again to, home ko once again to. Diba? And, you know what? Meron akong movie na bet. Hindi ko pa naman siya napapanood actually kasi gawa ng, syempre, kailangan mo munang i-consider yung state of mind mo bago ka manood ng isang movie, diba? Kasi baka mamaya hindi mo kaya siyang panoorin. So, medyo nakaka-numb. Alam mo yun, yung kapag nanonood ka ng movie, tapos ay medyo sobrang tinamaan ka, yung tagos, parang hindi ka makagalaw, ganun. Kung ganun din kayo, comment kayo dito sa aming Facebook kasi live kami ngayon at DZDG Destiny Radio. Yan, sa mga nakaka-relate ng nagkakaganon kapag nanunood yan, comment kayo sa amin. And sa aming text line, 0929216810. Ito namang moving ito is, di ba kagaya nga ng sa tula kanina, people come and go, people seasonal sila. Well, meron ditong movie na may intindihan mo yung dalawang point of view ng tao na once na naging magkatuwang sa buhay. So itong movie ito is Lost in Translation. Pwede nyo siyang panoorin, Lost in Translation by Sofia Coppola, and Her by Spike Jonze or Jonesy. So itong movie ito, nakikita nyo yung pinagdaanan ng dalawang tao. And very, very parallel yung shots. Ito nga yung Lost in Translation by Sofia Coppola. So si Sofia Coppola at saka si Spike, dati silang mag-asawa. Ito yung tinatel niya yung side of her story. Diba? Yung side ng kanyang relationship or yung kanilang relationship. And how yung kanyang asawa ay laging nagtatrabaho. Ganun. So, pinapakita niya yung side niya kung anong feeling na, alam mo yung nakafocus yung asawa mo sa trabaho. Ganun. So, dito nyo makikita yung point of view ng babae. And if gusto nyo namang makita yung point of view ng lalaki, ni Spike, so after 10 years, naglabas siya ng movie. And ang title nun is Her. At ang nire-represent naman ito kung anong nangyari sa kanya after ng divorce. So you see, parang dun mo maiintindihan yung mga tao, diba? Once na talaga nalaman mo both side, saka mo maiintindihan. Pero hanggat hindi mo nalalaman kung bakit nagkaganon, edi parang ang hirap kasi syempre magkakaroon ka ng kakampihan, diba? Kaya mas maganda talaga alam mo both side. Kaya sa mga tulang ganito na may mga umaalis na tao, maganda talaga na maintindihan mo bakit sila umalis. Pero even na sila nawala sa buhay ko,
I am still grateful and happy na naging parte sila. And that is our featured poetry for today. And of course, featured movie. Sa mga mahilig dyan mag-movie, sa mga mahilig dyan manood, yan, i-watch natin to. But for now, we're going to makinig muna ng mga music. So here is Right Before Your Eyes by Ian Thomas. It's your girl Barbs. Don't go anywhere because I'll be back in a flash. 4:32 in the afternoon. And tuloy-tuloy pa rin ang ating mga tugtugan. And it's your girl Barbs. Kasama nyo dito sa programang The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating tawanan, at mix ang ating, tawanan. Yes, at mga emosyon. Siyempre, di ba? Hindi na mawawala yung mga halo-halong emosyon na ginagawa natin. Di ba? But anyway, shoutout ko lang muna ulit si Pangulong Yvonne Ebio. Yan, ang aming fresh graduate na... fresh graduate nga ba siya? Parang last year ata siya nag-graduate eh. What's up, Pangulo? Yan. So, nag-graduate siya last year and tuloy-tuloy pa rin ang kanyang service above self. Yun. Kaya nga eh, sabi nga nila, di ba? Kung ano daw, kung meron kang gustong gawing pagbabago sa society natin, ganun, o kaya meron kang gustong mangyari, instead na ka dyan, magsalita-salita, ganyan, why not start doing that through action, di ba? Kasi marami namang paraan para makatulong ka sa bayan, di ba? And para makatulong ka dyan sa iyong lugar, kung nasan ka man. Aside from giving awareness, of course, di ba? Yung mga post natin dyan, nagbibigay tayo ng awareness para sa mga taong, alam mo yun, yung medyo hindi nila sagip yun, yung mga hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung mga ganong issue. So, aside from doing that, of course, mas maganda pa rin na makikita ka nila na gumagawa ka, di ba, para sa pagbabago. Kaya naman, congratulations again sa iyo, Yvonne. Yes. And syempre kasama ako dun sa mga tumulong. Well, yeah, last time kasi nag-ano kami ng project dyan sa Barangay 11 sa Lucena na sa mga senior citizen, parang ganun. And then sabi niya sa kanyang opening remarks doon is, well, I know na sinasabi rin to ng iba, but of course, parang okay rin na i-share to, no? Bilang mga senior citizen kasi marami na silang nagawa para sa dito, marami na silang naambag sa atin. 'Di ba? Hindi lang sa iyo bilang isang tao kundi sa ating, of course, sa ating society, 'di ba? Siyempre, nagbabayad ng mga tax yan dati. Nung ano pa sila, nung nagtatrabaho pa. Diba? Siyempre, nagbabayad sila ng mga tax, yung mga serbisyo nilang ginawa, diba? Nag-work sila. Of course, para sa ekonomiya ng bayan din, diba? Para sa pamilya. And yung mga yun, diba? Ay talagang, yung proyekto namin yun, ginawa namin para mag-give back, of course, sa mga ambag na ginawa ng senior citizen. Yes! Kaya naman yung mga lolo't lola natin dyan, huwag natin kalimutan yung mga ginawa nila para sa atin. Of course, hindi lang para sa atin, syempre, para sa society ninyo. Baka di mo nalalaman, yung iyong lolo't lola pala yan, no? Dati palang mga volunteer. O di, sumunod ka sa yapak nila. Kaya maganda talaga na habang nandito tayo, no? Habang tayo malakas, gumawa tayo ng mga bagay na ikakabuti ng kapaligiran natin, ng society natin, of course, at hindi yung ikakalala. 'Di ba? So, kung meron kang nakikita, ayaw mo mangyari to, then, gumawa ka ng paraan, 'di ba? At least kahit papaano, small things matter nga eh. 'Di ba? Sabi nga lagi sa akin ng nanay ko, kasi mahilig ako magreklamo. Reklamo ako. Sabi sa akin ng nanay ko, alam mo anak, kung maraming problema daw, imbis na ako yung maging problema rin, ay ako yung maging solusyon. Yun sabi niya sa akin. Ikaw yung maging solusyon, wag puro reklamo, ayan. Pero syempre, hindi ganoon ang tono. Yun, sinabi niya lang sa akin yun. Kaya naman tayo din yan, sa lahat ng mga nakikinig. Yan, tayo ay maging solusyon. Wag na tayo dumagdag sa problema. Diba? Kaya naman lahat ng may itulong natin sa kapaligiran, sa ating society, yes.
pwede nating simulan yan ng aksyon. At pwede ngayon na, actually, di ba? Simpleng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, yan. Kakatulong ka na doon. Kaya naman, 4:36 in the afternoon. Malapit-lapit na tayo magpaalam. Yan naman for now, habang naghihintay kayo kung anong ginagawa ninyo dyan. O diba? Ay magpalipas oras muna kayo at makinig dito sa aming mga music na pinapatugtog dito sa DZDG 96.7 with Destiny Radio. Pakinggan muna natin ito sa Cool and the Gang with their song Take My Heart. You can have it. It's your girl Barbs. Don't go anywhere. Ngayon, July 29. July 29 pa lang, punong-puno na ng manifestation about sa August ang nangyayari ngayon, 'di ba? Tapos yun namang iba sa mga sa Facebook naman, yung mga Swiftie naman ay tuloy-tuloy naman ang ang pag-o-online na umaalat na daw ang hangin. Diba? Dito na yung mga yung mga Augusto daw pero side chick pala. Joke lang. Diba? Pero ito na nga yung mga manifestations na nakikita natin dito sa Facebook. Yan, i-manifest rin natin para sa lahat ng mga nakikinig ngayon. From DZDG to you. Yan, i-manifest natin na ang August ay magdadala na sa atin ng success. Ang August ay magdadala sa atin ng good luck. Ang August ay magdadala sa atin ng happiness. Ang August ay magdadala sa atin ng prosperity, abundance, new energy, good fortune, and new opportunities. Ang August ay magdadala sa atin ng healing and a lot more. And money! Siyempre, money, money, money. Pera pa rin ang ima-manifest natin, di ba? Dapat bagong buwan, di ba? Bagong pera. Di ba? Pero ayun na nga, 'di ba? Dahil marami tayong manifestations, ipagpatuloy natin 'yan, 'di ba? Sabi nga nila, kailangan mo rin ng gawa, 'di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun. Patuloy ang manifestation at pakikinig ng mga music. It's 4:47 in the afternoon. Maya-maya lamang ay magpapaalam na kami. Kaya habang may ginagawa kayo dyan, makinig muna tayo dito kay Lionel Richie with The Only One. It's your girl Barbs. Don't go anywhere. We'll be back in a flash. Nakakaloka ang hapong ito. Ayan, sumasabay sa the game ng panahon. Nako, ingat po sa mga uuwi. Talagang ang panahon ay hindi maintindihan. Magpayong po tayong lahat. Kasi wala rin akong payong eh. Naiwan ko rin eh. Sorry naman. Kasi baka maiwan. Pag naiwan ko yung payong na yan, nakaw, yari ako sa nanay ko. Charot. Ganun yung mga mother, no? Mas mahalaga pa yung payong kaysa sa'yo. Hindi, charot naman. But anyway, ingat po lahat ng mga pauwi na ngayong araw. Ayan, dahil mukhang uulan. Sana naman ay huwag. At kung umuulan man sa ibang lugar ninyo, ay magdoble ingat po. But for now, we are going to say bye-bye. Pero worry not, kasi ang kasunod na programa na. Meron na tayong susunod na programa, and inyong kapihang SB. Kaya naman tumutok lang kayo at huwag kayong aalis. Yan, pero magpapaalam na ako. And it's your girl Barb. Salamat sa pagtutok nyo dito sa The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, at mix ang ating tawanan. Kaya naman kita-kita ulit tomorrow, and let's hope na andito na ang inyong kumpare. Ayan, ang inyong tropa. Yes, nandito na yung bukas, syempre. Ayan, so for now, makinig muna tayo dito sa Guaranteed for Life, or I mean Millions Like Us, with their song Guaranteed for Life. It's your girl Barbs, and XOXO. Bye-bye.